beloved Boss Mike Cervera. Oh, ito na, dito na tayo kay Marcoleta. Oh, Diyos ko! Oh, ito naman si Marcoleta, mga kababayan ko. Putik na yan. Aba, biruin nyo naghamon. Naghamon ng debate. Pinalagan ni Carpio. Abe, didemanda na lang ang sagot. Isipin nyo, Marcoleta. Diba? Niyayaya ni Tariela. Sabi, sumama sa KIG. Ang sagot niya, magdebate na lang muna tayo. Friendly debate, ika nga. Sabi niya. Oh. Tapos yung mga kababayan, sabi ni Tariela, hindi kailangan ng pagdebatihan niya kasi atin na yan. Sumagot ho yung si Carpio. Mukhang gigil din ho yung isa eh. Gigil na gigil din si Carpio. Sabi, call. Payag ako sa debate kasi ito naman si Marcoleta, binanggit pa yung pangalan eh. Si Tariela lang naman ang nagyayaya sa kanya, di ba? O sabi tuloy ni Marcoleta, sama mo si Carpio at saka yung isa pa, tatlo daw sila, sabay-sabay. Mga kababayan, narinig yata yung sinabi na yun ni Marcoleta na si Carpio daw. Aba, sabi ni Carpio, ako na lang mag-isa. Call, game. Nagpresenta na ho ang IBP, mga kababayan, na sila na daw ho yung mag-aayos. Integrated Bar of the Philippines. Sila ho. Oo, yung mag-aayos ng debate. Abay, biruin ninyo. Ngayon hindi na raw. Oo, ayaw na ni Marcoleta. Ano na nangyari, mga kababayan? Oh, sabi ni Marcoleta, didemanda na lang kita. Naghamon ka ng debate tapos ang sagot mo lang, demanda? Ano yan? Hindi gano'n, no? Ito na mga kababayan. Marcoleta versus Carpio. Part 3. Suhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dahil sa isinulot itong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Nako. Sinagot naman siya ng retiradong magistrado. Nako, Nakatutok si Mav Gonzales. Ayan na, mga kababayan, sagutan ito ng mga Grabe ka naman, atras ang yagballs ni Marcoleta. Grabe. Baka naman mas maganda ang baka mas branded yung kay Carpio. Eto na, ikaw talaga Ibang klase yan, C2K. Ito na, bakit? Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Nako, bakit? Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Palusot niya lang yun. Wala na, Marcoleta. Halos lahat na ng mga kabataan at mga Pilipino alam na na atin niyang Kalayaan Island o West Philippine Sea. Ikaw na lang yata hindi nakakaalam Diba? Payag ba kayo? Atin ang West Philippine Sea. Kanila na si Marcoleta. May bonus pa yung anak niya. Payag kayo? Press 1 sa papayag. Atin ang West Philippine Sea, sa kanila, si Marcoleta. Giveaway na yung anak niya. Diba? Pero alam nyo mga kababayan, pabor na pabor sa kanilang dalawa. Ay, nako. Mamimili ito ng mga kulay ng mga piluka. Nako, sponsor na nila. Marcoleta, magsuot ka nga ng pilukang kulay pula.
O kaya try mo din yung kulay dilaw. O kaya dahil dahil berdihan ka, try mo magsuot ng piluka na kulay berde. Dalawa kayo nung anak mo. 'Di ba? Yung kongresista na nakasuot din ng piluka. Dalawa kayo, suot nyo kapag suot mo berde, ganun din siya berde. Ganon berde lang, wag na kayo magpalit, puro berde kasi berdihan naman kayo eh. Sige na, eto na, ang daming palusot. Debate lang naman ang pinag-uusapan eh. Hamon mo naman yun eh. Hindi naman hamon ni Carpio eh. Di ba? Nung pinalagan ka, kala mo kasi hindi papalag eh. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands. Kita nyo, malinaw daw na hindi natin pag-aari yan, kaya pamigay na lang. Yung naratibo ho, Chinang China. Yung naratibo ni Marcoleta, Chekwang Chekwa. Ang tindi, no, mga kababayan ni Marcoleta, no? Talagang papamigay niya. Talagang hindi na ipaglalaban. Talagang hayaan nyo na yan. Bulaklakin, pwede ba yon? Ang puting bahagi, nakamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas, na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Ayan may bandila nga ng Pilipinas eh. Gusto niyo ho bang malaman kung paano mamaya ho papaliwanag natin Oo, papaliwanag ni Anino. Giit pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon Di ba mga kababayan, siya pa yung naghahanap para bang kaagaw natin si Marcoleta dyan? Hindi nyo ba napapansin ho mga kababayan ko? Siya pa talaga ang naghahanap sa gobyerno ng Pilipinas. Imbis mga kababayan, na suportahan niya yung claim natin dyan. Tama, mali? Sipin nyo ho maigi. Aba, nakatira na nga ho, puro Pilipino eh. Hindi pa ba sapat yun? Sipin nyo maigi, hindi pa ba sapat yun? Kasi Marcoleta, ang daming alam eh. Magdidebate na lang kayo. Ay, sige, magdebate na kayo. Di ba? Hindi natin pwedeng hindi batiin to si Delia Sacoco. Si Delia Sacoco lang babatiin ko Pasensya na si Pachuchay, si Catherine Galpo, Heidi Pantino, si Ai Chang, si JC, pasensya na kayo. Si Jojo Chavez, pasensya ka na. Di ba? Si Olin Macapagal, pasensya ka na din. Alex Kitty, pasensya na kayo Si Delia Sacoco lang na shout out ko. Ayun. Di ba? Pasensya ka na, Maring Linda. Sige, tuloy. Putik na tong si Marcoleta, napakasimple lang. Pilipino, may flag ng Pilipinas. Lulupang hinirang tuwing umaga yung mga tao dyan. Kumakanta ng bayang magiliw, lupang hinirang. Diba? Perlas na silanganan. Nagpapanatang makabayan. Diba? Ganun yun May pets hobbies, pasensya na kayo. Hindi ko kayo siya shout out. Diba? Tato, walang shout out
Naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas. O, kita nyo, kakasuhan daw ng treason matapos ayaw siputin sa debate. Kaya ang sagot ni Marcoleta, dahil ayaw sumipot sa debate na ikinakasa ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, aba mga kababayan ko kakasuhan na lang kita. Ano ikakaso mo? Treason. Sabi dito mga kababayan, kahit daw yung mga estudyante, mga kababayan hindi po pwedeng magkaso kung walang digmaan. No. First-year law student, alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. O, kita nyo, parang sinasabi ni Carpio, bobo daw talaga to si Marcoleta, no? Grabe ka, Marcoleta. Masyado mo naman Ay, hindi. Grabe ka, Carpio. Masyado mo naman binababa si Marcoleta. Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Yan. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Oh, yun naman pala Sabi ni Bulaklak disbar na lang si Marcoleta, wala ring silbi kapag dinisbar mo Bakit? Tingnan nyo pag pinadisbar nyo pa si Marcoleta, ilang taon na ba si Marcoleta? Di ba? Nasa 70 plus na. Maninilbihan bilang senador, mga kababayan, ilan? 6 na taon. Ilan na yun? Mag-80 na. Sa palagay nyo, may kukuha pa sa kanya na maging maging abogado after niyang dyan sa Senado? Isang term lang yan Hindi na yan, magkakaroon ng term pa. Tuloy. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kita nyo? Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin. Kaya nga tayo nanalo kasi nga sa ganyang pamamaraan Si Marcoleta, hindi niya alam yun. Kaya si Marcoleta nanggugulo lang dito sa usapin ng West Philippine Sea. Kunyari lang nang nagmamalasakit yan. Sabi niya, nagmamalasakit lang naman ako. Para sa atin tong ginagawa ko. Unggoy! Para lang sa piluka mo yan. Dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Narinig mo yon, Marcoleta? So ngayon, di ba? Ginugulo mo lang tong pagkiklaim Ayan tuloy. Dahil si Delia Sococo lang yung ating shinout out. Siya lang yung nagpabigay ng pang-ano natin. Pang-tanghalian, hapunan at agahan. Delia Sococo, thank you ito na. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino, na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act. Ayan na tignan nyo Pag-asa Island, Municipality of Kalayaan, Province of Palawan, Philippines. Kita nyo sinakop po yan sakop po ng probinsya ng Palawan, ito pong KIG. Na kung saan nakapaloob yan sa West Philippine Sea. Ngayon mga kababayan ko, paano? Sipin nyo nga maigi mga kababayan. Tapos, itong si Marcoleta, ginugulo pa. Ayan, nagalit sa kanya yung mga taga-KIG. Diba? Tapos ayaw niyang puntahan yung KIG ngayon. Bakit? Natatakot siya, baka sabunutan. Marcoleta, huwag kang mag-alala. Hindi katulad ng mga DDS, yung mga taga-Pag-asa. Try mong pumunta. Baka nga ipaghanda ka pa nila ng paborito mo na alimango, hipon, lobster, at matatabang isda.
Sarap, 'di ba? Sarap, 'di ba? Hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Oo nga. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 9522. Oh, dahil daw po, no? Hindi na daw kailangan ng mapa-mapa mo. Mukha mo pa lang, Marcoleta, mapa na eh. Parang mapa ng treasure. Alam niyo ho ba yon? Yung may pamanang mapa. Tapos ho, mga kababayan sa mapa na yun, ituturo kung nasaan yung kayamanan. Kaya medyo ho, masalimuot, yung mapa sa mukha ni Marcoleta, pagdating sa noo niya, magulo. Ibig sabihin nun, malapit na kayo sa kayamanan, nakatago sa piluka niya. Di ba, no? Ganun yung mapa. Sa una, okay yan, no? Tutuntunin mo, maayos pa. Pagulo na ng pagulo yun. Ibig sabihin nun, pagulo na ng pagulo yung mapa, hindi mo na alam kung saan ka pupunta, malapit na. Di ba? Malapit na, kita nyo. Yung noo ni Marcoleta, magulo. Kasi mukhang sa pilukan nakatago yung kayamanan. Putik na yan. Sige, tuloy. Ayan na, si Tolentino na nagpaliwanag. Noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Yan. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo lang. They're entitled to their own. Kita nyo, ano sabi niya, gugulo lang. Yung po talaga yung pakay ni Marcoleta. Guluhin po yung usapin dyan. Ginugulo ni Marcoleta ang usapin. Pinahihina niya yung pong pundasyon ng pagkiklaim natin dyan po sa West Philippine Sea. Simple. Kahit ho anong paliwanag ni Marcoleta paikot-ikot na parang wrinkles niya. Hindi ho niya madadaya yung mga tao sapagkat alam na natin kung ano ang totoo. Matagal na, di ba, Hargon? Hargon, pagka na-shoutout dito, alam mo ba, kailangan tapatan mo to, bigay ni Delia sa Coco. Alam mo ba na, kailan dalawa yung na-shoutout ko? Yung mga iba dyan, hindi ko talaga nabanggit. Yari ka, Hargon, Hargon! Eto na, tuloy. Opinions or sentiments on this. Pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. Kita ang nyo? dapat daw isulong muli ay dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Yan. Paano na yan, mga kababayan ko? Kaya maliwanag ulitin ko, ang tanging GCash? Wait, GCash daw. 0956. Loko ka 0956. Ulitin ko, 0956-330-5511. Baka mamaya mauna pa sa si Olive Macapagal, ayan na. Antayin natin, mga kababayan, GCash, nako, di ko na nako! Tinype po! Mga kabiruan natin yan, yung mga pinsang ko na yan, sila Hargon, Eto na. Nako, gusto nyo malaman po ba, mga kababayan, kung ano katotohanan dyan? Panoorin po natin to habang inaantay natin yung GCash ni Hargon. Pasok! Pasok na! Ang Pilipinas, alam mo ba na may mga isla sa gitna ng West Philippine Sea na tahimik lang sa mapa, pero sentro pala ng isa sa pinakamalaking issue sa Asia? Ang tawag ng Pilipinas dito ay Kalayaan Island Group o KIG
Nako. Marami ang nagtatanong, sa Pilipinas ba talaga yan? Oh. Bakit inaangkin ng iba? Oh. May nakatira ba talaga riyan? Sa videong ito, ikukwento natin ang buong history ng Kalayaan Island Group. Yan! Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Saan ba matatagpuan ang Kalayaan Island Group? Oh. Ayan na mga kababayan, ha? Anino! Ipaliwanag mo na habang inaantay natin si Argon. Argon na. Hoy. Oh. Alam mo ba dalawa lang kayo na sinoutout ko ngayong gabi? Oh. Eto na. Ang Kalayaan Island Group ay matatagpuan sa West Philippine Sea, na bahagi ng mas malawak na South China Sea. Aha. Mas malapit ito sa Palawan kaysa sa mainland China. Ito ay binubuo ng Narinig niyo yun? Mas malapit daw po sa Palawan kaysa daw ho sa mainland China. Ito ay binubuo ng mga maliliit na isla, Bahura Shoals. Nako, eto na. mga maliliit na isla Bahura Shoals o Nako, mababaw na bahagi ng dagat. yan. Isa itong mahalagang lokasyon dahil Bakit? dinadaanan ng international trade routes. Oh. Mayaman sa Ay, siguro pwede na natin gawing lagyan natin ng toll pay. Mr. President, Pangulong mahal na mahal naming Pangulong Bongbong Marcos. Maningil tayo dyan, lagyan natin ng toll pay. Lagyan natin ng toll pay, bayad kayo. Bawal dumaan kung hindi kayo magbabayad. Pwede, no? Pwede, no, mga kababayan, bayad sila, eto na. Baka naman kasi kunin ng mga pirata, kailangan na lang, cashless tayo. Pwede naman yung QR na lang, Eto na, pass out. isda, may potensyal sa langis Nako. at natural gas. Ay, totoo naman. May potential sa langis, natural gas, dahil, ayan na nga, nakadiscovery na nga ang Pangulong Bongbong Marcos, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, diyan po sa West Philippine Sea. Meron na ho tayong nadiscovery na mina ng natural gas na tinataya nga po mga kababayan na milyon-milyong kabahayan yung pong masusuplayan ng enerhiya para ho magkailaw. Kaya tuloy. Bago pa ang modernong panahon, noong unang panahon, Ayan na. Eto na. Usapang nung unang panahon na mga kababayan ko nung unang panahon ang mga islang mga islang ito ay walang permanenteng nakatira. yan. So nung unang panahon pala walang permanenteng nakatira diyan. Mga mangingisda mula sa iba't ibang bansa ang pansamantalang dumaraan. Nako, dahil nga ho mga kababayan, hindi na siguro nila sigurado, pansamantala lang na dumadaan mga kababayan, yung pong mga nangingisda dyan. Pero walang malinaw na soberanya o pamahalaang namumuno rito. Yo, Ibig sabihin, hindi ito pag-aari ng kahit anong bansa noon. noon. 1956 Nako, ang papel ni Thomas Cloma. ito na yung kinikwento natin mga kababayan, ang founder ng PMI College. Si Thomas Cloma ho ang founder at siya rin ho mga kababayan ang di umano'y nakadiskubre ng Spratly Island. Tuloy. Noong 1956, isang Pilipino na nagngangalang Thomas Cloma, Ang isang explorer at negosyante, ang Argon na wala ka na raw. Hinahanap ka ni Olive Macapagal. Tuloy na natin to. nagpunta sa ilang isla sa Spratly Islands. Ayan na. Idineklara niya ang lugar bilang Freedom Land. Nako. Mahalagang linawin, hindi ito opisyal na aksyon ng gobyerno, pero ipinakita nito na may interes at presensya ang mga Pilipino. Yun ang mahalaga. Yun. Diba? Oy! Eto na. Ito ang naging simula ng mas seryosong pagtingin ng Pilipinas sa lugar. 1978 at 78.
Nako. Opisyal na inangkin ng Pilipinas Oh. noong Hunyo 11, Oh. 1,000 siya. 1978 ho, mga kababayan, ay opisyal na ho. Oo. Na ano? Naraan at 78, Oh. naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng Nako. Presidential Decree numero 1,500 at Oh. 76. Oh. Sa kautosang ito, opisyal na isinama ang Kalayaan Island Group Ayan na. bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ay, nako, dahil kay Pangulong Bongbong Mark, ay, dahil kay Apo Lakay, yun naman pala. Sure, kaya naman pala, no. Kaya galit na galit si Marcoleta kasi credit na naman sa mga Marcos. Hayop talaga mga kababayan, ewan ko ba? Dahil nakikita nila credit na naman to sa mga Marcos, ayaw ni Marcoleta na may suot na peluka. Inilagay ito sa ilalim ng probinsya ng Palawan. Nako, Mula yan na. rito, malinaw na may legal na dokumento ang Pilipinas. Ayan na, Marcoleta, narinig mo ba yon? Malinaw eka na may legal na dokumento ang Pilipinas patungkol dito sa mga isla na to. At dahil yon kay Apo Lakay. Diba? Si Marcoleta, dami mong sinisingit imbis na palakasin mo yung ating yung ating pagkiklaim diyan, pinanghihina mo eh. Obvious na obvious ka na eh. Alam mo, sa totoo lang, Marcoleta, mas obvious pa yung hangarin mo kaysa sa suot mong piluka. Di ba, mga kababayan? Eh, nung una ho siguro, hindi nyo na-obvious yung piluka niya. Pero mga kababayan ko, dito, yung ginagawa niya, na ginugulo niya at pinahihina yung ating pagkiklaim dyan po sa West Philippine Sea, abay, obvious na! Diba? Mas obvious kaysa sa piluka niya. Hindi basta opinion o claim lang Pag-asa Island. Hindi basta opinion o claim lang ang Pag-asa Island, Marcoleta. Ang puso ng KIG. Ay, Ang Pag-asa Island ang ayan. Kita nyo? Ano sabi rito? Ang puso ng KIG, ang Pag-asa Island. Puso yan. Pag-asa Island ang pinakamahalagang isla sa Kalayaan Island Group. Kita nyo? Yung pala yung KIG, mga kababayan. Ha? Yun po yung puso at pinakamahalaga na isla diyan po sa yung Pag-asa Island. Ang pinakamahalagang isla sa Kalayaan Island po ay yung Pag-asa Island. Kuha nyo? Bakit? May Pilipinong residente may barangay. Ala ka! Sa Pag-asa Island, kaya pala may yung po yung puso ng KIG, may barangay, may May paaralan. paaralan, may airstrip, may may airstrip. Yan po yung landingan. Marcoleta, nakita mo? May airstrip, yan yung landingan at take-offan. Parang pag tinanggal mo yung piluka mo, parang bumbunan mo lang. Ang tao pa mo ha! Diba? Kita mo yan may airstrip nga eh. Subukan mong tanggalin yung piluka mo. Ewan ko lang kung di mo makita yan. Siguro galit na sa atin yun. Uy, Marcoleta, huwag kang mapipikon ha. Ano ka ba? Darating ang panahon, pag tumakbo kang presidente, susuportahan kita. Ito na. sundalo at lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, hindi lang ito inaangkin sa papel. May totoong buhay at komunidad. Yun ang mahalaga. Hindi lang sa papel inaangkin dahil may totoong buhay ng mga Pilipino dyan at meron hong komunidad na siyang mga nagmamahala at mga nakatira.
Bakit maraming bansa ang nag-aagawan? Oy, Bukod sa Pilipinas, oy, Kainaro! Naku, Kainaro. Naku, pangatlo kang na-shoutout ko. Oo, ha? Oo. Sige na. Palagpasin na natin si Kainaro. Eto na. Bakit maraming bansa ang nag-aagawan bukod sa Pilipinas? Sabi ni Anino. Bakit? inaangkin din ng ilang bahagi ng Spratly Islands ng China, Vietnam, Nako. Malaysia, Brunei. Oh. Bakit? Yamang dagat, Aha. kabuhayan ng milyon-milyong mangingisda, langis at gas, Ala. mahalaga sa ekonomiya at enerhiya strategic location. Kita nyo, dami palang gamit nito. Dami. Dami. Kainaro, pag naging presidente ko, lalagyan ko ng toll pay yan. Lahat ng dadaang mga barko dyan ng China, sisingiling ko sila. Ewan ko na lang, ha? Tuloy. Kontrol sa kalakalan at seguridad. Nako. Ang 9-dash line ng China, Ay. inaangkin ng China ang malaking bahagi ng South China Sea Oh. gamit ang tinatawag na 9-dash line. Na hindi sinusunod yan ng tribunal. Wale, hindi daw yan, illegal daw yan, wala daw yan. Gawa-gawa lang daw ng China yan. Tuloy. Pero ayon sa international law, Na, walang malinaw na legal basis ang 9-dash line. kita nyo? Hindi ito kinikilala ng maraming bansa. Kita nyo? Tama ako? Hindi kinikilala ng maraming bansa yung tawag-tawag 9-dash line. In your face. 2016, panalo ang Pilipinas sa arbitral ruling. Kita nyo? 2006. Mga kababayan. 2016. Nanalo po tayo mga kababayan sa ruling. Ng alin? Ito. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa Kita nyo, mga kababayan sa The Hague? Paano na ito, mga kababayan ko? Ha? Walang coordinate at isang meet, sabi ng arbitral tribunal, sabi nga ni Kainaro. The Hague. Ang desisyon, walang legal na basehan ng 9-dash line. Ang ilang bahura ay hindi pwedeng angkinin bilang teritoryo. Pinaburan ng karapatan ng Pilipinas. Kita nyo, Marcoleta, narinig mo ba to? Pinahihina mo kasi yung mga Alam nyo si Marcoleta kasi mga kababayan parang spokesperson ng China Di ba? Parang tagapagsalita ng China. Tuloy. Sa loob ng Exclusive Economic Zone, Patay na. EEZ, mahalagang tandaan, legal na panalo ito. Correct. Yan ang tatandaan nyo mga kababayan. Legal na panalo. Hindi nyo ba nakikita, bibihira ho, yung pong mga DDS na tinatalakay po itong usapin na to? Yan si Anino. Anino, ituloy mo. Kahit hindi ito kinikilala ng China, nanatili itong valid sa international law. Sino susundin natin? Yung China o yung international law? Kau, Marcoleta, sino susundin mo? Sino talaga sinusunod mo? Tanungin nyo si Marcoleta. Marcoleta, sino sinusunod mo? International law, batas yung hayop ka. China. Siyempre, si Marcoleta, China. Ano ang paninindigan ng Pilipinas ngayon? Hanggang ngayon, patuloy ang diplomatikong laban. Patuloy ang presensya ng Pilipinas sa KEG. Paano ayaw nilang igalang at irespeto ang desisyon ng UNCLOS? Di ba? At resulta ng desisyon ng arbitral tribunal. Patuloy ang pag-iit sa karapatan sa sariling teritoryo. Correct. Sarili nating teritoryo to, Marcoleta, hayop ka. Hindi ito usapin ng giyera, kundi soberanya batas karapatan ng mamamayan. Yan. Paano ang naratibo nila? Gera, gera, gera. Puro gera.
tinatakot nila na magkakagera kapag hindi natin daw pinamigay ang mga teritoryo na yan. Kita niyo yung mga pag-uugali ng mga pili na yan. Mga walang ya, di po ba? Mga walang ya talaga yan. Sa Pilipinas ba talaga ang Kalayaan Island Group? Simpleng sagot, Ano? oo. Siyempre! Narinig mo yon, Marcoleta? Simple lang ang sagot. Kung atin ba talaga ang Kalayaan Island Group? Oh, sa atin ba? Ano sagot? Oo! Ayop kasi itong si Marcoleta. Hindi sana tayo nagtatapik ng ganito eh. May legal na deklarasyon bahagi ng Palawan. Oh. May Pilipinong nakatira sinusuportahan ng international law. Oh. Ang Kalayaan Island Group ay hindi lang simpleng isla sa mapa. Isa itong simbolo ng soberanya, karangalan, at karapatan ng Pilipinas. Correct! Oh, ano na, Marcoleta? Kaya mo pa ba? Sabi ni Kainaro, kaya ang territorial sea claim natin di lang domestic law. Oh, ayan na, oh, binasahan na kayo. Meron ding international law. Oh, yan na. Yung tinatawag na arbitral ruling. Yan. Oh, tuloy. Hindi man madali ang laban, malinaw ang isang bagay. May tinatayuan ng Pilipinas Correct. sa batas, Ah. sa kasaysayan, at sa katotohanan. Kita nyo, mga kababayan, maliwanag, mga kababayan ko, ang tinatayuan natin. Ano sabi dito? May tinatayuan ang Pilipinas sa batas, Sa batas, sa kasaysayan, sa kasaysayan, at sa katotohanan. at sa katotohanan. Yan ang pinahihina ni Marcoletang hayop na yan. Yung atin, mga kababayan, na tinatayuan sa batas, sa kasaysayan, at sa katotohanan, mga kababayan, para masabi nating atin yan, yung po yung pinahihina at talaga naman, mga kababayan, pasimple kung tumira. Akala naman hindi halata. Sabi nga natin kanina, mas halatado pa yung pong pagiging tagapagsalita ni Marcoleta sa naratibo ng China kaysa sa Piloka. Maraming salamat po. Ay, biruin ninyo. Umabot tayo ng halos 2 oras, ano? So, paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Our beloved Boss Mike Cervera.